Karumal-dumal ang sinapit ng isang babaeng natagpo ang patay, nakabalot sa plastik at nakasilid sa drum. Itinapon ang labi sa isang bangin sa Antipolo, Rizal at natagpuan ng mga bata. Patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente at nakatutok live si Chino Gaston. Chino. Mel, Emil, Vicky, isang bangkay ng babae ang natagpuan kahapon ng mga nangangalakal ng basura sa ilalim ng isang bangin sa gilid ng Marcos Highway sa Barangay San Jose, Antipolo City. Nakabalot sa plastik at nakasilid sa isang plastic drum ang mga labi na ito sa ilalim ng bangin nang makita ng ilang kabataan sa lugar dakong alauna ng hapon. Agad pinagbigay alam sa mga otoridad ang insidente at agarang naiahaw ng mga labi gamit ang lubid. Nakita po silang drum, akala po nila yun kalakal. At nung pagbukas po nila, tumambad po sa kanila ang paa. Kaya immediately pumunta sila sa pinakamalapit na police. Pagkatapos nun naka-receive kami ng report nga na nagsasabing may nakita silang paa na nakalagay sa drum. Sa taya ng PNP Scene of the Crime Operatives, hindi lalagpas ng 30 anyos ang edad ng biktimang nakasuot ng maong short at puting t-shirt hanggang bewang ang buhok at may tattoo na gagamba malapit sa tiyan at ahas sa kaliwang hita na may mga letra na kung babasahin ay Noemi. Natunto ng GMA Integrated News ang pamilya ng biktima na kinilalang si Rana Ayesa Baluyot. Ayon sa kanyang kapatid, madaling araw ng January 20, huling nakita ang biktima sa Barangay Kupang, Antipolo City at may sumundo raw sa kanya na isang babae at lalaking nakamotor. Hindi malinaw kung ano ang kaugnayan ng biktima sa dalawa. Mula raw noon ay hindi na nila nakontak si Rana Ayesa. Stay siya po para po sa pagkawala ng kapatid ko. Last po na sinabi niya, may binanggit daw po siyang pangalan. Sabi daw po, wala na daw po siya ibang hahanapin. Kundi po yung binanggit niya lang pong pangalan. Patuloy din ang investigasyon sa sanhi ng kanyang pagkamatay. Hunyo ng taong 2023, tinapon din sa bangin di kalayuan mula sa lugar ang mga tinadtad na parte ng isang babae na pinatay umano ng kanyang live-in partner. Vicky, sabi naman ng Antipolo Police, priority ngayon nila na mahanap ang mga salarins agreement para agad silang mapanagot. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Samantala, nasa Cote sa Quezon City ang isang buntis na nagtangkang ibenta ang kanyang 1 taong gulang na anak. Nasagip din sa Batangas ang isa pang sanggol na ibinebenta umano online. Nakatutok si June Veneracion. Paglabas ng isang operatiba sa sasakyan, nagtakbuhan na ang kanyang makasamahan mula sa PNP Women and Children Protection Center o WCPC. Agad na kinuha ang isang sanggol. Entrapment operation ito sa Batangas City noong January 21, kung saan na-rescue ang 3 buwang sanggol na binibenta umano online ng kanyang sariling ina sa halagang 75,000 pesos. Arestado ang ina na kakauwi lang sa Pilipinas, kasama ang kanyang sanggol na ipinanganak sa Vietnam. Nung tinanong namin bakit binibenta, according to her, para makabalik siya sa Vietnam at magtrabaho ulit. Isang araw bago nito, na-rescue naman sa Quezon City ang 1 taong gulang na sanggol. Huli rin ang kanyang buntis na ina na nagtangka raw ibenta ang anak na pinresyuhan niya ng 25,000. According sa kanya, 7 ang naging anak niya. Itong binenta niya pang 7, tapos buntis siya ngayon ng 3 months ulit. Hindi daw siya sinusuportahan ng kanyang asawa. Nakakulong ngayon sa isang selda sa Camp Crame ang mga arestadong ina. Posible silang makulong ng habang buhay dahil sa paglabag sa mga batas gaya ng Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Ma'am, kayo po ba may gusto po kayong sabihin? Pasensya na po. Wala po. Pasensya na po. Sorry po. Ngayong buwan pa lang ng Enero, 3 baby na ang nare-rescue ng WCPC mula sa online bentahan. Naalarma ang police unit dahil noong 2024, 5 lang ang nasagip at 8 nung nakarang taon, 8 online site na ang kanilang napa-takedown. 10 pa ang kanilang tinututukan. Hindi rin kami napapagod na suyurin sila. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Tetestigo umano si dating Congressman Zaldico laban kay Pangulong Bongbong Marcos kung umusad ang ikatlong impeachment complaint. Pinag-aaralan namang sampahan ng reklamo ang Secretary General ng Kamara
dahil sa hindi pagtanggap sa dalawang impeachment complaint. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. May pasabog daw na testigo ang grupong naghain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Saldico is willing to testify on our behalf doon sa graft and corruption issue at sa lahat na nalaman niyang bigay ng pera maging yung pag-aayos ng budget in the program allocation. Hindi tinanggap kahapon ng Office of the Secretary General ang ikatlong impeachment complaint, pati ang ikalawang reklamo na inihain ng grupong bayan at mga kaalyado nito dahil nasa abroad si House Secretary General Cheloy Garafil para tumanggap ng award. Nang malaman daw ito ni Ko, lalo raw sumidhi ang kagustuhan nitong tumestigo. Si Ko ang nagsabing si Pangulong Marcos umano ang nag-utos ng budget insertions na nagkakahalaga ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Pero tumanggi ang grupong idetalye kung paano sila nagkaroon ng komunikasyon kay Ko. Nung malaman ni Saldico na mag-file ng impeachment complaint at lalo malaman niya na pinlock, he is willing to testify to enhance the impeachment complaint we have filed. Ang sabi niya, nung nga sa Senate, gusto na niya sa Blue Ribbon Committee. Hindi siya pinayagan. Inaasahan namin na dito sa impeachment complaint ay papayagan siya mag-testify. Masusi na rin daw nilang pinag-aaralan ang pagsasampa ng reklamo laban kay Garafil. At nagkakaisa kami, and this is a warning to the Office of the Secretary General, that we will file against a case against the office. May constitutional violation si Secretary General Garafil. Kaya whether we left a copy or did not, we already tendered the submission of our complaint. Now the ball is in the hands of Garafil, and we will file charges against her. Sa ngayon, iisang impeachment complaint pa lang laban sa Pangulo ang opisyal na natanggap ng Office of the Secretary General at nai-transmit na sa Office of the Speaker. Ito ang unang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus. The De Jesus impeachment complaint is a scam. It does not only involve the Secretary General's office, it involves the leadership of the House and the President himself. Sinisikap namin makuna ng pahayag ang House Secretary General at si House Speaker Faustino D. III. Nasabi naman ni De Jesus noon na hindi niya inihain ang reklamo para protektahan ang Pangulo at meron daw siyang mga ebidensya. Sagot naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangang patunayan ni Defensor ang kanyang alegasyon laban kay De Jesus na umaming minsan ng nag-abogado para sa PDP laban Duterte faction. Tinawag naman ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na constitutional sabotage ang paggamit niya ng mga teknikalidad sa impeachment process. Ginagamit daw ang isang mahinang reklamo para mapigilan ang paghahain ng iba pang reklamong malakas at mas pinaghandaan. Naniniwala naman ng isang taga-House Committee on Justice na dapat ay tanggapin ng Kamara ang lahat ng ihahaing impeachment complaint. I think we should accept any and all impeachment complaints para at least hindi masabi ng taong bayan na sa filing pa lang pinoprotektahan na yung presidente. Ngayong hawak na ng Office of the Speaker ang unang impeachment complaint, pagbalik ng sesyon sa Lunes, merong 10 session days ang Speaker para maisama ito sa order of business. Pagkatapos, may 3 session days para ma-refer ang reklamo sa House Committee on Justice. Nakahanda naman daw ang House Committee on Justice kahit pa magkasabay nilang hawakan ng impeachment proceedings laban sa Pangulo at kung sakasakali, laban kay Vice President Sara Duterte. I have a lot of faith and confidence to the 38 members of the Justice Committee. For as long as we will be adopting the necessary strategies, I believe that we can confidently discharge our function in addressing 2 impeachment complaints, no? One against the President, although I do not want to speculate, but you mentioned it, one against the Vice President. Kaya naman, magagaling yung mga members ng Justice Committee. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Idiniin ni Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos na di niya haharangin
ang anumang impeachment complaint laban sa kanyang amang si Pangulong Bongbong Marcos. Congress is constitutionally bound to hear these cases for anyone, for any impeachable officer, whether that is the president or not. So, sa mga nagsasabi na baka kaharangin niya yung impeachment or whatever, I cannot do that. Then Malacanang has stated that he's confident na wala naman siyang ginawang mali. And I share the same sentiment, so I will not be stopping or blocking any impeachment. Bilang House Majority Leader, ang nakababatang Marcos na may hawak ng House Committee on Rules ang kukumpas sa pag-usad ng reklamo sa House Committee on Justice. Iniurong sa Pebrero ang pagbasa ng sakdal kay dating Senador Bong Revilla at kanyang mga kapwa-akusado sa Pandi Ghost Project para sa kasong malversation at graft. Iyan ay habang nire-resolba ang mga nakabimbing mosyon ng mga akusado. Nakatutok si Maki Pulido. Di tulad noong mga nakaraan, nakadilaw na t-shirt na si dating Senador Bong Revilla nang humarap ngayon sa paglilitis ng kasong malversation sa Sandigan Bayan. Uniform ng mga persons deprived of liberty na nasa kustodiya ng BJMP. Nakaposas din siya at mga kapwa-akusado na tinanggal lang pagpasok nila sa sala ng Sandigan Bayan 3rd Division. Arraignment o babasahan sana ng sakdal, sina Revilla at 6 pang akusadong dating taga-DPWH Bulacan 1st District para sa kaso na kaugnay ng di umano'y 92 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Pero dahil may mga nakabinbing mosyon ang mga akusado, ipinagpaliban muna ito ng korte. Nireset ang pagbasa ng sakdal sa February 9. Binigyan ng prosekusyon hanggang January 28 na magkomento at pagkatapos noon ay re-resolbahin na ng mga mahistrado ang mga mosyon. Tumutol ang prosekusyon sa pagpapaliban ng arraignment dahil maantala lang umano ang paglilitis. Delaying tactic lang umano ng depensa ang mga mosyon. Pero sabi ng abogado ni Revilla, mahalaga para sa kanilang depensa ang mga mosyong ito. It's important because the objective is to quash the warrant and to dismiss the case. Ilan sa mga inihaing motion ni Revilla, motion to quash information o ibasura ang kaso dahil hindi raw nasunod ang due process, motion for reinvestigation o ibalik sa ombudsman para muling maimbestigahan, at motion to be detained at the PNP custodial facility. Naghain din ng motion ng akusadong si Emelita Huat na makulong siya sa Bulacan Police Provincial Office. May motion din ng abogado ni Juanito Mendoza na pag-isahin na lamang sa isang dibisyon ang kasong graft at malversation. Pinatawag at pinaharap muli ng mga mahistrado ang mga jail warden ng Quezon City Jail male at female dormitory para muling kumustahin ang kaligtasan ng mga akusado. Pagtitiyak naman muli nila maayos at maluwag sa Quezon City Jail. Pagkatapos ng pagdinig sa 3rd Division, hindi muna binalik sina Revilla sa Quezon City Jail dahil may kasunod na nakatakdang arraignment sa 4th Division na dumidinig naman ng kasong graft. Sa mga akusado, tanging si Emelita Huat, engineer ng DPWH Bulacan, ang nagpasok ng plea na not guilty. Dahil naghain din ang abogado ni Revilla para ibasura ang kaso at muli itong imbestigahan ng ombudsman, nireset din ang pagbasa ng sakdal sa February 9. Hindi na pumasok sa loob ng korte ang ibang mga taga-DPWH Bulacan na sina Bryce Hernandez, JP De Leon Mendoza, RJ Dumasig at Juanito Mendoza. Nagtaka nga si 4th Division Chair Michael Musngi kung bakit naghain pa ng mga mosyon ng depensa dahil tatagal daw ang paglilitis. It's the right of the accused to invoke speedy trial, but as far as we're concerned, we are exhausting all possibilities. We will take our chances there. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. At dahil na nga nag-aalala umano para sa kanyang seguridad si dating Senador Bong Revilla, ininspeksyon ng mga mahistrado ng Sandigan Bayan ang piitan niya at ng mga kapwa-akusado. Mula sa New Quezon City Jail, nakatutok live si Maris Umali. Maris.
Vicky, para nga mapawi ang pangamba para sa seguridad ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at ng mga kapwa niya akusado sa kontrobersyal na flood control project scam, mismong mga hukom na ng Sandigan Bayan ang nag-inspeksyon dito sa Quezon City Jail Male Dormitory dito sa Payatas at gayon din sa Female Dormitory sa Camp Karingal para malaman ang kondisyon ng mga persons deprived of liberty at kung may basehan ba ang mosyon ni Revilla na mailipat na siya sa PNP Custodial Facility. Mag-aalas 12 ng tanghali nang dumating dito sa Quezon City Jail Male Dormitory ang 3 hukom ng Sandigan Bayan para inspeksyonin ang mga seldang pinagpiitan kina dating Senator Bong Revilla at 4 na kapwa-akusado na dating opisyal ng DPWH Bulacan. Kasama ng jail warden at iba pang opisyal ng pasilidad ay sinilip nila kung may basehan ng security concerns ni Revilla para magpalipat sa PNP Custodial Facility. Wala naman po kami nakikitang basihan. We assured them that this is a secured facility, bago, modernong facility at mas makatao nga. Nakalatag din nila ang mas mahigpit na seguridad, kabilang ang limitadong galaw ng mga nakakulong at control gate sa bawat palapag, pati sapat na seguridad. We have approximately 200 employees per shift or jail personnel per shift na nakatutok per cell blocks. We have additional employees or personnel na dedicated for escort duties kapag sila ay lalabas ng kulungan. We have response team, we have coordination with the Quezon City Police District sa perimeter security. Mayroon din nilang 24/7 CCTV camera sa buong jail facility na susuportahan pa ng parating na body-worn camera para sa mga bantay. Inalam din kung congested o masikip dito tulad sa lumang Quezon City Jail. Definitely wala pong congestion dyan. Under the rated capacity pa ho. It's rated for more than 5,000. We have 3,600 sa ngayon. Sinuri rin pati ibang pasilidad sa 2 oras na inspeksyon. Katulad ng infirmary para tingnan kung may sapat na kakayanan sa pangkalusugan, training rooms, livelihood area, mga inner dormitories at mga selda ng general population natin, and then mga facilities for telehearing, online hearing, na-check din nila, kitchen, at mga office and records office. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga hukom ng lumabas sa pasilidad bago mag-alas 2 ng hapon. Generally positive naman ang feedback regarding sa situation ng jail natin, yung itsura ng jail at yung security measures na inilagay natin. Bago niyan ay tiniyak na sa pagdinig na secured si Revilla na mag-isa sa selda at nakahiwalay sa selda kung saan magkakasama ang 4 niyang kapwa-akusado. Because of their statements implicating the former senator, ayaw po nilang parang complicated kung magsasama-sama po sa cell. Base sa desisyon ng Sandigan Bayan, ibinalik si Revilla at mga kapwa-akusado sa New Quezon City Jail Male Dormitory. Ininspeksyon din ng mga mahistrado ang female dormitory sa Camp Karingal kung saan naman nakapiit ang mga babaeng kapwa-akusado ni Revilla. Nakita naman din po na handa rin naman ang facility, zero congestion din po kasi yung female dormitory natin. Vicky, pagkatapos ng 7 araw na mandatory quarantine ay lilipat na sa general population si Revilla at yung 4 na iba pa niyang mga kapwa-akusado. Pero ayon sa BJMP, posibleng hindi na talaga isama yung 4 kay Revilla. Wala namang schedule ng dalaw ngayong araw dahil ngayon nakaschedule ang disinfection activities dito sa male dormitory. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Tinutugis ng mga otoridad ang isang Pasay SK chairman, isang kagawad at 7 pa nilang kasama na nang hijack at ng hold up sa sasakyan ng isang vlogger na nagbebenta ng ginto. Nahuli na ang isa nilang kasama sa pagtangay ng 6 na milyong pisong halaga ng alahas at pera. Nakatutok si Homer o si Jomer Apresto. Exclusive! Pasado alas 10 ng gabi nitong Miyerkules nang huminto ang 2 SUV na yan sa Tejeron Street, Barangay 792 sa Santa Ana, Maynila. May kita sa CCTV ang pagbaba sa puting SUV ng driver at ng isang lalaki habang may bitbit na mahabang bagay na nakabalot ng tela. Lumipas na ang ilang minuto, hindi pa rin bumabalik ang dalawa hanggang sa mag-traffic na sa kahabaan ng lugar. Dito na dumating ang mga taga-barangay na nagtaka kung bakit iniwan lang ng dalawa na nakahambalang ang sasakyan. Isang mag-asawa raw ang nakakita na sumakay pala sa itim na SUV sa unahan ang driver at pasahero ng puting SUV. Kumanan dito sa may A. Francisco, dire-diretso na.
Bali nakita natin may parang cable tie na pula doon sa may lapag. Tapos yung dalawang tsinelas doon sa may driver seat. Maya-maya, may kita sa video ang pagdating ng napakaraming pulis mula sa Manila Police District at Pasay City Police Station. Sinusundan pala ng mga tauhan ng Pasay Police ang puting SUV na hinayjack ng dalawang armadong lalaki sa Barangay 190 Pasay City. Lula nito noong una ang 4 na biktima, kabilang ang isang 24 anyos na content creator at seller ng ginto. Yung sasakyan po ng mga biktima po natin, biglang hinarang ng mga suspects. Then yung driver at saka yung pasahero dito sa harap nakatakas. So dalawa na lang yung natitira dito sa likod. So yun ang kinumando ngayon ng mga suspect natin. Agad naman na nakahingi ng tulong sa mga otoridad ang dalawang nakatakas na biktima kaya nagsagawa ng dragnet operation ng mga otoridad. Sakto rin na mayroong GPS ang sasakyan ng mga biktima at na-trace na nagpaikot-ikot ang SUV hanggang sa nakarating sila sa Santa Ana, Maynila. Maswerte raw at sa puntong ito, nakakita ng pagkakataon ng dalawa pang biktima para makatakas sa kamay ng mga armadong lalaki. Nung ililipat na sila sa ibang sasakyan, tama-tama na nila sa na-check nila na hindi nakalak. So doon na sila nagpulasan. Itong mga biktima natin, ito talaga yung kanilang negosyo, yung mag-trade in ng mga gold. Pero natangay ng mga salarin ang nasa 6 na milyong pisong halaga ng alahas at pera. Makalipas lang ang ilang oras, natunto ng pulisya sa isang resort sa Barangay Pansol sa Calamba, Laguna ang pinagtataguan ng mga sospek. Nahuli rito ang 22 anyos na lalaki na sinasabing driver ng itim na SUV kung saan nabawi ang ilang alahas at pera. Isang granada rin ang nakuha sa kanya, pero wala na noong mga oras na yon ang ibang kasabwat ng lalaki. Sa CCTV ng resort, may kitang kanya mga kasama habang kumakain at pinagpapartehan daw ang kanilang nakuha sa mga biktima. Sabi ng pulisya, tukoy na nila ang pagkakakilala ng 6 mula sa 10 sospek. 2 dito ay SK chairman at kagawad pa ng isang barangay sa Pasay na kapwa nagtaguna. Lumalabas sa investigasyon na ilan sa mga sospek ay kakilala mismo na mga biktima. Napagalaman din na ito ng 5th beses na nagawa ng mga sospek ang kaparehong krimen sa iba't ibang lalawigan. Sinubukan naman namin hinga ng pahayag ang sospek pero Korte na lang po ako magpapaliwanag, sir. Maharapan na huling sospek at mga kasabwat nito sa patong-patong na reklamo, kabilang ang robbery, comprehensive law on firearms and ammunition at illegal possession of explosives. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras.